For 2028, ma'am, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa? Kay Sarah. Anong dahilan po? I feel na mas okay yung mga plataforma niya. I hope na pagpatuloy niya kung ano man yung nasimulan ng tatay niya. Okay. Sa mga nagawa ni VP Sara, ano po yung pinaka nagustuhan mo? Sa DepEd, I have friends na teachers wherein like may mga programs for them na nakatulong. Like may mga teacher aids na, so kumbaga kahit pa paano naging maluwag yung schedules for teachers and nakahelp na mas makapagturo sila ng maayos sa mga bata. Okay. Sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo? Ano? Ano pong dahilan? Well, base sa ongoing investigation between sa defense and sa kabila, mas parang naipapalabas ng defense na legit talaga o lehitimo yung kung paano yung confidential funds na ginawa or kung saan siya talaga nakapunta. Ma'am, last question. Nag-uulan na naman ngayon. May issue pa tayo sa flood control na hindi pa po nasa-solve. Ano pong masasabi natin doon? Actually, INC ako. So, we're very much parang gustong ipagpatuloy talaga yung flood control. Actually, mas okay nga sana kung mas tinuloy yung flood control kesa sa impeachment ni VP Sara kasi mas napapanahon siya at mas maraming mga ebidensya talaga yung kumbaga nandyan na nasa harap na natin and yet hindi natin ginawan ng paraan or investigation. E di sana dahil umuulan na nga, kahit paano siguro sana nagawa ng paraan or yun po. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras niyo. Po yung YouTube namin, KRTV Main. Okay. Thank you po. Ingat po. For 2028, ma'am, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa? Duterte. Duterte. Ano pong dahilan? Kasi mula nung yung tatay ang nakaupo, wala nang krimen nangyayari. Ang sinasabi pa talaga, kiniklaim pa ng tatay, mas mahigpit yung anak niyang babae. Kaya Duterte talaga. Ma'am, another question sa mga nagawa ni VP Sara. Ano po yung pinaka nagustuhan niyo? Nagustuhan ko, pagiging makamasa niya. Yun ang man. Ma'am, sa impeachment po ba ni VP Sara, in favor po ba kayo? Hindi. Ano pong dahilan? Kasi kapag naalis yan si Sara, mas magkakaroon ng chance yung kabila na magloko sa lalo. Nagloloko na loko-loko na nga gobyerno ngayon eh. Kung ano-ano nang pinagagawang katarantaduhan pati mga tao tinatarantado eh. Di lalo na pag nawala pa si Sara. Ma'am, last question na, may nag-uulan na naman ngayon and may issue pa tayo sa flood control na hindi pa po nasa-solve. Ano pong masasabi niyo dun? Masasabi ko, yung totoo lang, Opo. napakagago ni BBM. Okay. Sige ma'am, yun lang naman po yung tanong namin. Thank you po. For 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa? Meron. Lenny. Lenny. Lenny rin. Ano pong dahilan? Kasi yung mga plataforma niya last time, yun na sana yung magre-resolve ng issues na meron tayo ngayon. Na kung if ever man na yun yung ginawa, siya yung naging president at nagawa na ngayon, baka iba na yung lagay ng Pilipinas. Yun. Nagsisisi rin ako kung bakit BBM yung pinili namin. Lalo na yung mga nangyayari ngayon, na imbes na yung mas pinagtutunan niya ng pansin yung mga totoong problema dito. Pero iba yung, lalo na yung sa Paxilica, ayaw namin doon. Okay po. Ma'am, another question. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka nagustuhan niyo? Hindi ako sa particular, pero yung transparency na sinusulong niya, yun yung pinaka-importante. Kasi kahit anong project, yun talaga yung importante yan. Kasi kung sino mang tumatakbo. Ako naman, hindi kasi talaga ako masyadong updated sa mga politics eh. Kasi sa akin, parang yung mga pinapalabas nila sa balita, walang mga saysay ba. Okay. Ma'am, sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? Yes. Bakit? Kasi parang kung nanonood kayo ng trials, parang wala nang sense yung pagtatanggol sa kanya na masabi na lang na meron siyang defense system.
Tsaka bago pa magkaroon ng impeachment trial, sa lahat ng mga nangyari, pang-impeach na talaga. Yung ano naman, nagustuhan ko naman yung mga nagawa niya dun sa Davao. Pero ngayon, pabor din ako sa impeachment para at least kung totoo namang wala talaga siyang kasalanan, at least mapatunayan. Kasi palagi akong sa totoo lang. Okay po. Ma'am, last question. Nakita ko na nasa likod nyo lang yung ilog and may issue pa tayo sa flood control na hindi nasa-solve. Anong masasabi nyo dun? Ayun nga, kitang-kita naman kahit naman siguro hindi dumadaan dito. Pag sinabing Ilog Pasig, talagang awareness lahat dun sa condition niya. So, yun nga, flood control. Kasi ako sa probinsya ako parang namimiss ko na ganito yung ilog dito. Sa kumpara mo sa kung anong klaseng ilog yung meron kami sa probinsya. Sayang kasi napakaganda sana na may dudulot kung maayos yung Ilog Pasig. Kaya kung dun sa flood control, sana masolusyon na. Whoever man kung sino yung mananalo, yung napupusuan man namin or hindi. Ako naman sa flood control, na-issue nga yan, di ba, nung last. Kaso, ang bilis-bilis lang din nawala ng issue, napalitan agad ng Paxilica, na imbes na, yun na nga, mas pagtuunan nila ng pansin yung sa flood control kaysa yung sa mga ganyang mga, wala namang may tutulong sa atin. Sige po. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin and thank you po sa oras nyo. Ingat po kayo, ingat. For 2028, baka kami napipisil ka na sa kanilang dalawa. Si Sara Duterte po. Anong dahilan po? Ay, kasi po dati yung taga Mindanao po talaga ako, sir. Nakita ko po sila, mabuting tao naman po sila. Tapos maganda pa mga lakad po nila sa Davao. Mababait din sila. Ma'am, another question lang. Sa mga nagawa ni VP Sara, ano yung pinaka nagustuhan mo? Yung mga niya po, gawa niya dun. Yung mga blood control niya po. Tapos yung may promise of plan ata siya dun eh. Matagal na din kasi ako hindi nakaka-uwi dun po. Okay po. Ano yan sila? Simpleng tao lang yan sila. Si Sara. Sa impeachment ba ni VP Sara, in favor ka ba sa impeachment niya ngayon? Napatalsikin siya sa pwesto niya. Ay, hindi po pabor sa amin yun. Bakit po? Iwan ko lang po sa iba kasi siguro kasi hindi naman, iwan ko lang kung sa ibang tao kasi hindi naman tayo parehas po ng opinion po di ba po? Okay. May issue pa tayo sa flood control ngayon na hindi nasa-solve. Anong masasabi mo dun? Mahirap po sa akin. Inaabot pa kayo dito, ma'am? Hindi po, sila ni ate, naabot po sila ng baha. Pero taga po kami, taga Rosario po kami. So hindi kayo inaabot? Hindi naman po ako kasi banda po kami sa kabila po nakatira. Si ate dun sa bandang Ilog sila. For 2028, baka kami napipisil ka na sa kanilang dalawa. Lenny po. Lenny, anong dahilan mo? Parang mas may future pag siya. Ma'am, another question. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka nagustuhan mo po? Ano po, parang for me, parang transparent naman po siya. What you see is what you get po. Na ano lang po yung mga tao siguro sa mga paninira. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba? Pabor ka ba sa impeachment niya? Parang neutral lang ako. Kasi parang hindi rin naman natin alam kung may basis talaga or what, 'di ba? Nakita ko nasa likod kayo ng ilog. May issue pa tayo sa flood control ngayon na hindi nasa-solve. Anong masasabi mo dun? Kawawa po yung mga naapektuhan ng baha every time umuulan ng ganyan. Kasi sila po talaga yung napaka-apektado pag may mga bagyo. Ma'am, yun lang naman. Thank you so much. For 2028 election, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Sara or Lenny? Sara na lang po. Sara, anong dahilan po? Siyempre, siya na rin ang nag-ano ngayon sa basta Sara na lang ako. Okay. Ma'am, sa mga nagawa ni VP Sara, ano yung pinaka nagustuhan niyo po? Wala man akong pero gusto ko na lang kay Sara. Sara na lang Sige po, ma'am. Sa impeachment ba niya, pabor ka ba na mapatalsik siya sa pwesto niya ngayon? Ay hindi, gusto ko pa rin si Duterte. Mas ano ko pa rin Duterte. Nakita ko nasa likod kayo ng ilog. May issue pa tayo sa flood control ngayon na hindi pa po nasa-solve. Ano pong masasabi natin dun? Dapat matigil na. Matigil na ang blood control na yan. Sige ma'am, yun lang naman. Thank you po. Thank you po. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa.
Ano po, since then naman po Lenny po. Anong dahilan po? Ano po, good governance. Tapos maayos po lahat po ng mga nagawa niya since nun umupo po siya as Vice President. Kahit wala po siyang budget from the government na natatanggap, naayos niya pa rin po yung kanyang pagka Vice President. Sir, another question. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka nagustuhan mo? For now po, mas okay po yung nagawa niya ngayon sa Naga. Yung nagkaroon po ng solar po yung mga covered court para po malesen po yung gastos ng government sa electricity. Sir, another question sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba? For now po, yes po. Anong dahilan po? Kasi po, dahil po sa mga confidential funds na hindi alam kung saan po napunta. Nag-uulan na naman ngayon and may issue pa tayo sa flood control na hindi na-solve. Anong masasabi mo doon? Sana lahat po ng, tulad nung sa Marikina na gawang Japan, even na gawang Japan na Pinoy, ay maayos rin na gawa at hindi na kulimbat yung pera. Sir, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras. Ingat po, ingat. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Mas gusto ko si Lenny kaysa kay Sara eh. Anong dahilan, sir? Walang kaalam-alam si Sara. Ayun na, puro memes yung mga itsura ni Sara tuwing nakikita ko siya. Tapos ni-research ko din siya. Wala talaga siyang kaalam-alam eh. Parang hindi man lang talaga siya nag-research. Pumasok siya sa media or sa ng kaagising lang. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka nagustuhan mo? Mas okay talaga ako kay VP Lenny. I mean, madami siyang mga nagawa na nagustuhan ko. Pero based sa research ko, meron din mga hindi ko bet sa kanya eh. Kasi hindi naman perfecto talaga yung mga candidate. Pero kumpara kasi talaga kay Sara, wala talaga eh. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka ba? And bakit? Favor ako sa impeachment. Di ko lang kung bakit yun binoto ng taong bayan. Kung tingin ko na mapapa-impeach siya, sana mapalitan ng mas okay na candidate. May issue pa tayo sa flood control na hindi na-solve. Anong masasabi mo dun? Yung video ni VP Sara dun tungkol sa mga nangyayari sa flood control, tsaka sa pag-uulan, tsaka pagbabaha. Wala naman siyang kaalam-alam talaga dun sa mga nangyayari na yun, tsaka wala siyang parang empathy na kahit ano. Ang ginagawa lang niya dun is tinitignan lang niya kung ano yung benefit sa kanya, tsaka malabas siya sa media na mabait. Pero nagmumukha kasi siyang tanga eh. Yun lang. Okay. Sir, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras niya. For 2028 po, baka po may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. Duterte po. Okay, sir. Duterte, siyempre, malupit yan eh. Duterte. Yan ang yan ang nagpa-anak. Apat sila rin. Pag-away nga ako sa Facebook para kay Sara. Mataas ang survey niya na. Wala kang sinabi talaga eh. Sir, tanong ko lang po, ano pong dahilan? Bakit po Duterte? Kasi wala tayong kamay na bakal dito. Mahihina sobra. Pag droga, naglabasan. Lahat ng korap, naglabasan. Pagka kung Duterte yan, kahit kaalyado ka, out. Ngayon sir, talagang iba na ngayon ang bulay tumungtong si Marcos, walang kwenta. Labas mo yan sa TV. Walang kwenta talaga yung ni Marcos eh. Dami pumapatay eh. Marcos, wala yan. Duterte. Duterte. Nagtago yung mga holdaper eh. Mamamatay tao, nagtago. Sir, may tanong lang ulit. Sa mga nagawa ni Vice President Duterte, ano yung pinaka nagustuhan niyo po? Marami akong nagustuhan Ay, doon. Duterte. Kaso, binabatikos lang kasi siya ng taong bayan. Kasi, alam nilang malakas yung tao eh. Siyempre, pahihinain, kumukuha sila ng simpatiya ng tao. Di ba? Alam ko yan yung style nila eh. Eh ngayon, yung tao naman, di mo kasi di mo manloloko yan. Marunong na tao ngayon. Alam na ngayon kung sino yung nagpapahirap sa hindi nagpapahirap. Kaya nga sabi, di ba, sa Facebook, dapat umalik na ang kamay na bakal. Wala. Naglabasan lahat. Alam mo kung Duterte pa rin ang presidente, walang flood control na mangyayari. Nakurap? Wala. Matindi yan eh. Out yan. Kaso ano nangyari, di ba? Duterte talagang yan. Kaya ayun, nangyayari Duterte talaga. Okay. Sir, another question. Sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo? Ako hindi ako favor doon.
Ano po Kasi, ang dahilan, siyempre, political na yan eh. Alam nilang malapit na, malakas na yung tao eh. Survey pa lang yun ha, wala pang actual. Paano kung actual na? Diba? Okay po. Sir, last question na. Nakita ko na nasa likod kayo ng ilog and may issue pa tayo sa flood control ngayon na hindi pa po nasa-solve. Ano pong masasabi natin doon? Balik na lang yung mga maleta. Lahat. Balik nila. Ikaw pare, anong masasabi mo? Tiga rito ka eh. Okay lang eh, basta ako, Sara, Duterte kami. Balik na lang yung maleta, di ba pre? Oo, pag binalik yung maleta, okay na. Hindi okay na kasi siyempre. Wala nang baha. Tignan mo, iba yung budget ngayon sa nakaraang budget. Di ba? Iba ang budget. Ang budget ng nakaraan, 100. Ngayon, ang budget ngayon, 30. Oh, ang laki ng diferensya. Lalong 70 pesos isa pag lalo tayo naghihirap mula yung mupo si Marcos. Lalo tayo talaga. Totoo lang ha. Wala kayo sa akin. Kahit talagay mo sa yan. Sa media. 100% landslide yan. Basta umupo yung Sige po. Sir, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras nyo. I-post po namin sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Thank you po, thank you po. Ito po yung logo. KRTV Main sa Facebook, YouTube, sa TikTok. Ingat po kayo sir, enjoy po. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Of course, si Lenny po. Anong dahilan po? Kasi wala po siyang bahid ng korupsyon. And sana ma-impeach na si Sara. Sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka-nagustuhan niyo? Regarding with that, ang pagkakaalam ko parang hindi siya binigyan ng budget pero gumawa pa rin siya ng sarili niyang way para makatulong sa bayan. Ayun na po. Sa impeachment ba ni VP Sara, in favor ka po ba? Yes. Anong dahilan po? Kasi hindi siya honest and sinungaling siya. May issue pa tayo sa flood control na hindi pa nasa-solve. Ano pong masasabi niyo doon? Ipangharang sa bahay yung mga corrupt. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Si Lenny. Anong dahilan po? Wala siya lang talaga yung matino ngayon as of now. Tsaka ever since, kakamping talaga ako. Sir, another question sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka-nagustuhan niyo po? Yung pagiging transparent niya sa lahat. Lalo na sa yung mga nagawa nila dun sa Office of the Vice President, nung time nung Vice President pa siya. Sir, another question sa impeachment po ni VP Sara, in favor po ba kayo? Oo naman. And bakit po? Alata naman na eh, andun na yung mga evidences. So talagang wala na talaga dapat. No to Marcos and Duterte na talaga. Nag-uulan na naman ngayon and may issue pa tayo sa flood control na hindi pa po nasa-solve. Ano pong masasabi natin doon? Yun nga, bakit ang tagal? Bakit ang dami mo na nang inuuna? So, mas okay siguro na, okay din na inaano din yung kay Sara since may nagawa din naman siya na mali. So, dapat, hindi yun sa flood control, wag patayin. Dapat buhayin ulit yun. Kasi talaga dapat makulong yung mga nagnakaw ng pera natin. Sir, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Si Lenny. Anong dahilan, sir? Kasi maganda yun naman yung nagawa niya ngayon sa sinasasakupan niya. Kaya feeling ko effective siya this coming election. Sir, sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka-nagustuhan mo? Siguro yung mas na priority niya yung mga mas nangangailangan talaga. Hindi lang dahil sa mga proyekto. Yung talaga yung puso niya talaga nila niya for helping yung mga Pilipino, kapwa niya Pilipino. So, sir, another question. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka po ba? pabor ako ma-impeach siya kasi, well, simula naman na naupo siya, I don't see anything na nagawa niya. So, nag-uulan na naman yun and may issue pa tayo sa flood control na hindi pa nasa-solve. Ano pong masasabi niyo dun? Siguro ngayon, feeling ko nga na tatabunan na siya dahil sa impeachment siguro. Dinidivert nila yung usapang flood control para lang siguro mapagtakpan yung ibang na sangkop doon, yung mga involved na matataas na ano. So siguro for now, mas kailangan din pagtuunan ng pansin yung flood control kasi hindi lang konti yung tawag dito, naapektuhan kundi halos buong lugar sa bansang naapektuhan na sa Sir, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras niyo. Ingat po, ingat. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanila dalawa. Gusto ko talaga si Ma'am Lenny. Ma'am Lenny Robredo, yon, nawala sa ako. Ano pong dahilan mo? From the past few years,
And from the past few months na news about kay Sara Duterte, nakaka-disappoint talaga and nakaka-discourage siya na issues about sa mga confidential funds and about her work and also her family as well. So, I don't think na karapat-dapat siya to for 2028. I would choose Leni Robredo. Another question, sa mga nagawa ni Mayor Leni, even nung Vice President siya, ano yung pinaka-nagustuhan niyo? Nagustuhan ko talaga yung recent niya ngayon in Naga, about her governance in Naga. So, ang ganda talaga nung pamamahala niya doon na sana talaga siya din sa buong Pilipinas. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? And bakit po? For me, yes, favor naman ako. Kasi I think sa lahat ng mga issues na hindi rin siya pumunta sa hearing and lahat ng mga cases and mga hindi niya masagot. So, I think kailangan niya talaga ma-impeach. May issue pa tayo sa flood control na hindi pa po nasa-solve. Ano pong masasabi natin? For the flood control issue, I guess we really have to elect our officials na wisely. So, hindi lang to maging lesson from everyone para sa future and for the next generation. Ma'am, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras. For 2028, ma'am, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Sara. Anong dahilan po? Parang siya yung magsasalita, siya yung gusto niyang gawin sa bansa natin. Parang, ayun, natutupad yung hindi katulad ng presidente natin na yung umakyat siya, sabi, itaat ng bilihin, kababa. Nagtaasan. Parang gusto namin palitan na ulit. Try uli yan si Duterte po ulit. Ayaw nga pala, nakuntot. Ganun na rin. Para kasi parang sa isang salita, may isang salita. Sige po. Ma'am, tanong ko lang, sa mga nagawa ni VP Sara, ano yung pinaka-nagustuhan niyo? Wala akong doon. Parang kay Duterte lang ako nakapokus doon, kay Sara parang sa salita lang ako nakaano sa kanya. Yung parang palaban siya. Ganun. Parang may isang salita talaga siya. Sige po. Ma'am, another question sa sa impeachment ni VP Sara, in favor ka ba? Sa impeachment po. Ni VP Sara, pabor ka ba na mapatanggal siya sa pwesto niya ngayon? Hindi. Ano po dahilan mo? Yun nga, sabi ko yung sa salita nga, isang salita nga, may isang salita siya. Okay po. Sige po. Ma'am, last question na nakita ko na nasa likod kayo ng ilog and may issue pa tayo sa flood control na hindi nasosolve. Ano pong masasabi natin doon? Bago na sana yung patakaran ng parang wala ba yung tawag doon, binubulsa yung ng bayan. Ganun, para wala nang nadidisgrasya sa mga Sige ma'am. Ma'am, yun lang naman. Thank you po sa oras niya. Hindi po ba kayo inabot dito? Nung tumaas? Kahit buong ang dami ng bagyo wala. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Sino ba yan? Sara or Lenny? Sara and Lenny. Lenny? Lenny po. Oo. Ano pong dahilan mo? Siyempre, babae ako. Baka sakaling maganda na yung kasi ngayon ang hirap-hirap na mahal ang bilihin. Yung bigas na maging 20, sana naman dapat totoo yun, di ba? Hindi naman totoo. Hindi. Mahal ang bigas. Lahat. Nagmamahal. Ako nagmamahal. Charot. Sa mga nagawa ni Mayor Leni, ano yung pinaka-nagustuhan mo? Lahat naman nagustuhan ko. Wala naman akong against sa babae. Kaya lang kasi, dapat yung mga pinapangako, tinutupad yon, di ba, sir? Ganun lang. Dapat, kung ano pinangako nila, dapat to pa rin, di ba? Hindi yung inaano lang, walang pake. Yun, presidente natin yun, ang hirap talaga. Ako, single mom ako, wala na akong asawa, balo na ako. Yan, nararamdaman ko yun. Yun lang po. Sa impeachment ni VP Sara, in favor ka ba? Hindi naman kasi ako sa ganyan, sir. Hindi ko alam, mahirap na. Ako naman kasi, kasi ako yung kumbaga, meron akong inaano talaga, bahala sila. Pero okay lang naman. Wala tayong magagawa dahil andyan na yan. Impeach talaga yun. Issue pa tayo sa flood control ngayon na hindi pa nasosolve. Ano pong masasabi niyo dun? Hindi ko alam kung kasi ang bahay ko tabing ilog din
Pero okay naman na yung ano namin doon. Kasi nasunugan kami, sir. At danas namin yung hirap, talagang ganun. Wala tayong magagawa. May bagyo ngayon, siyempre, baha. Dun lang. Baha talaga. Pero sana maging okay na yung sinasabi niyo, maging okay na. Ma'am, yun lang naman. Thank you po sa oras niyo. Ingat po kayo, ingat po. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Undecided pa. Kasi wala naman silang ginagawa pa sa ngayon eh. Malalaman natin sa 2028. Okay po. Sa impeachment ba ni VP Sara, in favor ka? Hindi ko masasagot yan sa ngayon eh. Kasi wala pa akong ano ngayon. Para sa akin, katatawanan na lang yan eh. Ganun na lang sa akin, katatawanan na lang talaga. May bagyo na naman, nag-uulan na naman, and may issue pa tayo sa flood control na hindi nasosolve. Anong masasabi mo dun? Sana matutukan nila yung flood control na lang dahil sino ang mag-i-stand para sa atin, di ba? Tayo mga Pilipino. Sana matutukan nila. Sana wala nang buhaya. Ayun. For 2028, baka may napipisil ka na sa kanilang dalawa. Between two of them, siguro. Wala pa po eh. Sorry, yes. Undecided. Undecided pa until now. Sir, another question na lang. Sa impeachment ni VP Sara, pabor ka po ba? Siguro kung yun yung ano, like, if yun yung karapat-dapat na mangyari, so be it. Pero kung nangyayari siya because of political something, so parang di niya deserve yun. May issue pa tayo sa flood control na hindi nasosolve. Ano masasabi natin doon? Yeah, super. Like, parang nakakaabala siya sa mga tao, especially to those people na naka-reside in illegal settlement or illegal resettlement. So parang siguro mas deserve nila ng mas malinis at lugar na makikita natin na hindi sila napapabayaan ng gobyerno. So yes, yun lang po. Sir, yun lang naman yung tanong namin. Thank you po sa oras. Ma'am, for 2028, baka may napipisil na kayo sa kanilang dalawa. For 2028, for me, I'm not good at choosing politicians. Pero syempre, for us, sa mga Filipino citizens, yan, mas gusto natin kung ano yung mas makakabuti sa atin and sa ating country. And for me, kasi, pupusuan ko is Lenny po talaga. Lenny. Yes. For me po, mas pupusuan ko din po kasi si Lenny. Tsaka kaya niya po ibigay lahat ng para sa ikabubuti ng Pilipinas. Ano pong dahilan? Bakit si Lenny po? Si Lenny kasi, ayun lang talaga yung tinitibok na puso ko. May mas malasakit siya sa ating mga Pilipino, lalo sa mga kabataan, and kung di naman natin maiwasan talaga yung mga corruption, di ba? Di natin alam yan. Pero for me lang po talaga is more siya na mas maraming malasakit sa mga Pilipino po. Ma'am, another question sa mga nagawa ni Mayor Lenny, even nung Vice President siya, ano yung pinaka-nagustuhan niyo? Pinaka-nagustuhan ko sa mga nagawa niya, ano ba? Ito kasi yung mga niya talaga, pero gusto ko po talaga iboto si Lenny. Nakalimutan ko lang yung mga background po sa kanya. Pero yung good governance po niya bilang mayor po. Okay, ma'am. Ganun din po. Tsaka alam namin na parang siya yung makakatulong sa Pilipino na maiwasan yung mga corruption. Ma'am, another question. Sa impeachment ni VP Sara, in favor po ba kayo? For me, yes. Ano pong dahilan? Kasi marami siyang mga hindi naging transparent when it comes sa mga fund natin. Ganon, maraming naging palaisipan sa mga Pilipino na kung saan napupunta yung mga tax and confidential funds. Kaya for me, is favor po talaga sa impeachment ni VP Sara. Ganun din naman po. Tsaka parang nasa puso niya kung ano yung may bibigay niya sa mga tao or sa mga Pilipino na nangangailangan ng tulong. Ganun. Bukal sa loob niya. Ma'am, last question. Nag-uulan na naman ngayon and may issue pa tayo sa flood control na hindi pa po nasosolve. Ano pong masasabi niyo dun? Napakalaking sagabal talaga yung effect na sa atin, lalo na sa mga lugar na madali po talagang bahain kasi ang laking effect po nun sa buhay nila, lalo na yung mga bahay po nila, yung pamumuhay nila pagpunta po ng trabaho, ay yung mga kabataan po is nahihirapan po silang mag-aral. Ayun po. Ayun po, sa mga taong naghahanap buhay po, tulad yan sa mga kalsada, yung iba po di po nakakapaghanap buhay dahil po sa maulan yung panahon natin.
Ma'am, yun lang naman yung tanong namin and thank you po sa oras nyo. Mag-ingat po kayo.